Heart ba eh? Ano? Baba naman. Mahilig po ba sa lumpia si Tito? Tito na. Hindi lang tatay. Ay, Ben! Kayo po, malamig po ba dito? Sa tingin niyo po? Nahalas kita! Salvador, ano? Ang kami galing yung partilan. Pero na-selfie na yun. Uy, Jai! Lalabas ka na, te? Lalabas na ako. Pa-share po ng live. Saan po muna tayo kasama si Harry Roque. Agay, di na ko. Sakto na siguro. Sorry. Ay, baba naman. Malapit na nga. Dapat mag-picture tayo lahat, no? Hard na yung nanay. Yes! Yes! Opo. Tagal. Oo nga po, ang tagal. Kawawa naman. Winter na naman. Kawawa naman si Tatay Digong. Lalamigin na siya sa cell niya. Hawakan ko para makalabas siya. Lalabas ka? Thank you, salamat. Hawakan ko. Bukod kay Antonio Medellea. Tapos meron nga isang foreign council, ito yung Nicolas Parra. Okay? So far, taga-Inglaterra po siya. No? So far, tatlo po kami abogado. At saka, hindi pa sa Attorney, one more question. Yung pag-decline natin sa ICC, meron pa bang power yung ICC na mag-decline tayo? In fact, dito mismo sa ICC, dalawang maestrado nagsabi na wala ng jurisdiction, kaya lang 5 sila. Kaya lang, ang sabi ng tatlo na nagsabi na po niya patuloy ang preliminary investigation, hindi naman decision yun sa jurisdiction. So ngayon ang pagkakataon na ilabas talaga yung issue ng jurisdiction dahil nagsimula ang preliminary investigation. Meron akong power bank. Kasi kaso ng 1% na lang kasi nakasaksak. Kasi nagsimula yung investigation na yun sa loob ng first Sana year may na naka-charge na ako. Kaso ng 1% So, ngayon, yan ang uunahin namin. Hindi namin aantayin ng September. Tama. Yes, that's too long for waiting. Kaya nga po, ang sinasabi namin, yung kidnapping, dapat dahilan para mawalan ng jurisdiction ang ICC dahil ang kidnapping Pwede pong pakisal ni Sir Harry. Pwede. Otherwise, Na nagbibigay ng katarungan. Kung mali ang paraan ng pagkakaroon ng jurisdiction sa pagkatao na nasasaktan. Attorney, yung pagbasa ni Tory ng Miranda rights, tama pa yun? Mali po. Kasi binasa lang niya ang Miranda rights sa Pilipinas. Hindi niya sinabi na may karapatan ng presidente na iharap muna sa lokal na hukuman para masigurado ang kanyang mga karapatan ay nare-respeto ng mga nag-aaresto mga pulis at yung karapatan na provisional liberty na bibigay ng lokal na hukuman. Alam nyo, lahat ng aking mga sinabi ay dapat hindi naman automatic yan na ilahat sakay sa eroplano. Yun ang kanilang linabag. Kasi dapat na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute ay dadalhin muna siya sa lokal na hukuman. Oo, para masigurado na nare-respeto ang kanyang karapatang pantao. Kasama na yung pagbibigay ng interim na kalayaan habang hindi pa napapadala sa ICC. Attorney, sinasadya ba nila na i-open yung arrest warrant na yung presidente natin ay lalapag sa airport ng Pilipinas? Sinasadya ba nila? Sino po ang may pakana doon?
Kasi sabi nila, meron talagang pakana. Ang pangana talaga dyan ang Marcos administration. Wala nang iba. Sila pa nga umupa ng eroplanong pribado para isakay ang eroplano ng presidente. Normally, ang hukuman ang magbabayad niyan. Attorney, yung plano niya is from ICC. Merong karapatan. Hindi nga taga-ICC yung eroplano na yun eh. Pribado yon. Nag-landing sa Dubai na Isa pa yon. Hindi naman miyembro ng Dubai ang ICC. ilang oras po nag-landing? 5 oras daw. Attorney, in general, gusto ko namin malaman yung health condition ng ating Pangulo. Wala pa akong alam dahil hindi ko pa siya nakikita. Si VP Sara, kauna-unang beses na makikita niya. Pero attorney, nung nasa Qatar siya, ano po ang condition niya? Dubai. Sorry, nasa Dubai Wala nga siya? kami dun eh. I mean, over the phone, hindi nag-report. Nakausap ko siya pero alam mo talaga mahina yung boses ni matagal naman akong nanilbihan sa kanya. Talaga napansin ko na malaking pagkahina ni Presidente matapos siya maging Presidente. What condition? Ito nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa Cebu. Meron ba itong epekto sa ekonomiya natin sa Pilipinas? Natural. Ang aking tingin, hindi tatanggapin ng karamihang Pilipino yung ginawa nila kay Presidente Duterte. Hindi sila sumuod sa tamang proseso. O, di ba? Ang mabuti sana kung sumunod sila sa tamang proseso na hinarap muna sa lokal na hukuman, edi malalaman natin kung nagkaroon ng paglabag sa karapatan pantao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Bago siya napadala rito. Siyempre, hindi mo maiwasan ang tao magagalit. Sir, one more question. Sir, ano sa iyo mo? Ano kayang gagawin? May gagawin ba si Trump dito sa ito? Hindi ko alam. Other than si Trump, dahil hinuri ni Trump in-order ni Trump ang pagkahuli kay Netanyahu, in-release niya ang lahat ng assets ng ICC at walang empleyado ng ICC na pwedeng tumapak sa ICC. At ang sabi rin niya, walang po pwedeng tumapak sa Amerika dun sa mga sumusuporta sa gawain ng ICC. Kasama na si Laila de Lima at si Risa Ontiveros. Yes. Ang sinasabi ko nga dito, yung desisyon ng Ibrahim versus Minister ng Constitutional Court of South Africa na illegality of arrest should divest the court of its jurisdiction. Dahil hindi mo po pwedeng iwasto ang pagkakamali sa paggawa ng isa na namang pagkakamali. Okay? Attorney, hanggang kailan po kayo dito? Hanggang nga iuwi ko si Presidente Duterte. Hindi eh. Ngayon lang. Sir, okay. You are a previous member of the Council of the ICC before, right? Hanggang ngayon. Until now. Gusto ko muna maiuwi ang Presidente. Muna maiuwi ang Presidente. Gusto ko muna maiuwi ang Presidente. Ako'y naniniwala naman na merong pagkakataon. Hindi namin naantayin ng September. Hingi kami na mas maagang date para sa issue ng jurisdiction. At saka wala kang tiyo. Sino? Hindi. Ang plano namin uwi siya at wala na siyang kaso. Kasuhan! Naglabasan dun sa atin sa kalsada, anong masasabi nyo sa kanila? Ay, pagpatuloy nila. Pagpatuloy nyo, ipahiwatig ang iyong saloobin. Karapatan nyo yan! Pagpatuloy. Karapatan nyo yan! Sir, I'm from Davao. Ngayon, may mga pulis na nakasigurado dito sa bahay ng mayor namin. So, anong say mo doon, sir? Hindi pa ba sapat ang ginawa nila? Kinidap nila yung tao at pinakulong dito sa Hague? Ano ba ang gusto nilang gawin? Kaniman! Gusto pa ba nila na pulbusin talaga ang lahat ng Duterte? Yun ang gusto nila, attorney. Our former president, ano po ang gagawin nila sa ating vice-presidente, sir? Eh di ba pinatatanggal nga bilang vice-presidente? Gusto nila i-impeach. Vote straight po ba dapat, sir, sa... Ay naku naman kayo, kung hindi nyo gusto ang mga nangyayari, straight PDP laban na kayo. Ay, siyam lang sila. Huwag nyo na ipudagdagan ng ano. Siyam Wag lang na. talaga. Huwag Oo, na wag na. dagdagan. Huwag nyo na Sir, kami Trump. ano masasabi mo sa Supreme Court ng Pilipinas na pinayas ICC, sir? Anong say Hindi kasalanan ng Supreme Court yon. Kasalanan ng kapulisan.
kapulisan yung kasalanan ni Marcos na hindi hinarap sa lokal na hukuman ang presidente sang-ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC. Hindi ko alam kung nagkakaso siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong kanalaman. Pero sana magkaroon siya ng transparency kasi kung may usok, may apoy. Yung nangyari kay Marcos at saka doon sa IDSA na pumalas yung army, meron pagtsansa na magkaroon second event na mangyayari. Iniiwan ko po na po sa sambayan ng Pilipino ang desisyon na magkakaroon na naman ng people power sa Pilipinas. Sir, actually ba kayo na mangyayari sa Pilipinas? Mag-people power na lang. Hayaan natin ang taong bayang Pilipino maghusga kung sila yung magpi-people power muli. O sino ba may tubig dyan? Wala ba magpapailan ba sa akin? Wala bang tubig dyan? Thank you.